Tuganya'y nabuhay. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Almeda Sister, sa pinagpalang papuring awit, pagdadakila sa mga parang pangalan ng ating pinamahal Hesus Kristo. Amen. At sa ating pagpatuloy, narito po tayo ngayon sa pinakamalagang bahagi ng ating banal na programa na kung saan atin po mapakinggan ang 100% Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ito po ay dadalhin ng aming beloved ordained preacher, beloved Brother Nilo D. Guzman. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, beloved Brother Ed, co-preacher. Praise God, hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay dadako na po sa ating pong pag-aaral ng salita ng dakilang Diyos natin, mga kapatid ko. Ngunit bago po yan, mga minamahal, hinihiling ko po na tayong lahat ay dumalangin muna sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Samahan po ninyo kami, mga mahal, dakilat mapagpala naming Ama sa langit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka mala Panginoon sa gabing ito. Nagpapasalamat kami, Amang Banal o Diyos, hallelujah Lord God. Sa muli, mala Panginoon o Diyos, kalayaan, aming pong maipangaral ang iyong mga salita sa aming mga kababayan o Diyos. Naway iyong gabayan ng balingkod. Sa ganang akin, wala akong magagawa o Diyos sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. O Diyos, sumaamin ka mala Panginoon, hallelujah Lord God. Pagpalain mo kaming lahat, mala Panginoon o Diyos, bigyan mo na ng pananampalataya ang mga nakikinig sa gabing ito. In the name of Jesus we pray. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Tayo po ay mga minamahal, maghanda sa ating pong mga Biblia at sa ating pong mga kwaderno, mga minamahal ko. Sa ating pong aralin sa gabing ito. Bago po yan, ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. And I give double honor and respect po sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda. Amen. Hallelujah. At sa kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. Amen. At pag-alaala po sa ating minamahal, ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. Sa lahat ng aking mga kamanggagaw at mga mangangaral po ng ating banal na gawain, may mahal sa ating buong bansa, sa labas ng ating bansa, samahan po ninyo kami, mga kapatid ko, sa isang pagtatalakay po natin, mga kapatid, na ito po ay pag hindi natin itinama, mga minamahal ko, ay hindi po walang katiyakan ang ating kaligtasan, mga minamahal. What is the correct way to be baptized, mga kapatid? Yan ang ating pong title at pag-aaralan, mga minamahal ko. What is the correct way to be baptized? Praise God, mga minamahal. Sa Matthew chapter 28 verse 19 at yung Acts chapter 2 verse 38, mga kapatid, basahin natin ang magkasunod dito. Sabi po ng Bible, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Mga mahal. Acts chapter 2 verse 38, "Then Peter said to them, Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost." Amen. Tagalog po, beloved. Dito po, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19. "Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa, at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Amen. Dito po sa Gawa, Kapitulo 2, versikulo 38, "At sinabi sa kanila ni Pedro, Magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa dalawang talatang ito, mga kapatid. Hallelujah. Bago natin talakayin, mga minamahal ko, ang tamang formula ng water baptism, mga kapatid, alamin muna, mga minamahal, yung significant of baptism. Yung kahalagahan po ng bautismo sa tubig, mga kapatid ko. At sapagkat hindi po lahat ng naglilingkod sa dakilang Diyos, mga kapatid, ay naniniwala sa bautismo. Ano po? Ang bautismo po ay isa, mga minamahal, sa paraan ng pintuan ng kaligtasan, mga kapatid. Kaya kung ating babasahin, mga minamahal, ito pong unang Pedro Kapitulo 3 talatang 21, ang kahalagahan po ng bautismo, kung bakit tayo nangangaral ng bautismo, ay ito. Mga minamahal, sabi ng unang Pedro 3:21, na ayon sa tunay na kahawig
ngayon nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo. Amen. At Romans chapter 6 verse 4, mga minamahal ko, sabi rito, mga minamahal sa Tagalog po. Dito po, Aklat ng Roma, Kapitulo 6, versikulo 4. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay magmuli sa mga patay sa pamagitan ng kalawatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y magkalalakad sa panibagong buhay. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Itong dalawang talatang itong mga mahal, 1 Peter chapter 3 verse 21, paghiling daw po ng mabuting budhi sa ating dakilang Diyos. Yan po ang mga minamahal bautismo. Ano po? Hindi po yan pagligo lang, mga kapatid, ilulubog ka sa tubig by immersion, mga minamahal ko. Hindi po yan paglilinis lang ng laman, kundi sabi dito paghiling po ng mabuting budhi sa dakilang Diyos, mga kapatid ko. At yung Romans chapter 6 verse 4, nabasa po natin dito, mga minamahal, nangalibing daw nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Colossians chapter 2 verse 12, sabi ng Bible, Colossians chapter 2 verse 12, na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay, nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa Kanya sa mga patay, mga kapatid. So isa pa po itong makikita natin. Kahalagahan po ng bautismo ay paglilibing daw ng dating pagkatao. Amen. Mga minamahal ko, tatalikuran mo yung dating pagkatao, iiwanan mo yung makasalanang buhay. Amen. Mga minamahal, tatanggapin mo ang bautismo, mga kapatid ko, symbolizing, mga kapatid. Katulad ng ating dakilang Diyos na buhay, siya po ay nung mamatay sa krus, ay nilibing siya, mga minamahal ko, ikatlong araw siya po ay bumangon. Amen. Ang bautismo sa tubig, mga minamahal, paglilibing ng dating pagkatao at pagbubukas po ng pinto ng langit, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, kung babasahin mo pong ita pang isa, mga kapatid, sa John chapter 3 verse 3 and 5, mga minamahal, ito po ay sinasabing tahasan ng dakilang Diyos na hindi natin makikita ang Diyos. Hindi tayo makakapasok sa langit kung hindi tayo nabautismuhan sa tubig, mga minamahal. Tingnan nyo. Dito po, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 3, talon 5. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipinanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Dito po, 5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipinanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Sabi rito ay katotohanan sinasabi ko sa inyo. Maliban, ibig sabihin, hanggat hindi nababautismuhan ng tubig, mga minamahal ko, hanggat hindi tumatanggap ng bautismo sa tubig ang mga tao, mga minamahal, hindi raw makakakita sa dakilang Diyos. Hindi raw makakapasok sa kaharian ng langit, sabi ng verse 5, mga kapatid. So mga minamahal, yan po ang kahalagahan. Bakit tayo po'y nangangaral ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus? Ngayon, mga minamahal, ang tanong, mga kapatid, kailangan bang i-rebaptize ang taong nabautismohan na? Kailangan ba, mga minamahal ko, na bautismohan muli? Halimbawa po, mga minamahal, kayo po ay tumanggap ng tamang formula ng bautismo. At in the long run, mga minamahal, kayo po ay nanlamig. Kayo po, mga minamahal, ay nawalay sa dakilang Diyos. At mga minamahal, nagkasalang muli. Marami pong nagtatanong sa amin, mga minamahal ko, na gusto nilang manumbalik. Gusto po nilang muling ma-revive, mga minamahal ko, muling ibalik yung dati nilang sipag sa pagdalo. Kasi po, napatunayan nila, mga minamahal ko, na napakahirap pala nung mawalay ka sa dakilang Diyos natin, mga kapatid ko. Kaya nga, mga minamahal, dapat po yung mga mananampalataya ngayon, mga kapatid ko, ay huwag na nating gawing relax ang ating paglilingkod, mga minamahal. Huwag nating ibaliwala
o mga minamahal, wag nating i-take for granted, mga kapatid, yung kaligtasan. Kinakailangan po, seryosuhin mo na, mga minamahal ko. Sapagkat marami pong nakaranas dito, mga kapatid, na pagkatapos nilang malasap, mga minamahal, ang kabutihan ng dakilang Diyos, pinagaling sila sa karamdaman. Binago yung kanilang mga buhay. Saka sila nanlamig sa pananampalataya. Saka sila tumalikod, mga minamahal ko, sa banal na pagkatawag ng mahal na Panginoon. At nung kanilang ma-realize, mga kapatid, na lalong naging worse ang kanilang buhay nung sila po'y humiwalay sa dakilang Diyos, bumabalik po sila. At sa pagbalik nila, mga minamahal, gusto nilang magpa-rebaptize. Ang sagot ko sa kanila, mga kapatid, ay ganito: hindi kailangan ng rebaptize. Kung ikaw ay nabautismohan sa tamang formula ng bautismo at nanlamig ka lang, mga minamahal ko, hindi mo na kailangan ng rebaptize. Ang kailangan mo, revival, mga kapatid. Sa paanong paraan, mga minamahal? Sa pamamagitan po ng pag-aayuno, pagtangis, pag-iyak sa dakilang Diyos, taos sa pusong pagsisisi sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Yan po, mga kapatid ko, ang sagot dyan. Ngayon, mga minamahal ko, katulad po ng sanggol, o minamahal, nabinyagan daw, mga kapatid ko, na baptized daw, yung po kasing pagka ikaw'y nabinyagan, mga minamahal, sanggol, ay binubuhusan ng tubig yung ulo ng bata. Akala po, mga minamahal, ng ating mga kaibigan, mga kapatid, mga minamahal, ay bautismo na po yun. Hindi po bautismo yun. Ang tawag doon, binyag, mga minamahal ko, na hindi naman binibinyagan ng bata. Mga minamahal ko, hindi yan turo ng Bible. Mga minamahal. Ngayon, ang tanong po ay, kailangan bang i-rebaptize ang taong nabautismohan na? Yes, kung mali po ang formula na bautismo. If our baptism involved the wrong mode, mga minamahal. Yan. Pangalawa po, mga kapatid ko, if our baptism involved the wrong authority. Bakit, mga minamahal? Kasi hindi po, mga minamahal, hindi po pwedeng sa ibang pangalan ng bautismo eh. Amen. Dapat po ang bautismo sa pangalan ni Jesus lang. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal. At katulad po ng rebaptism, mga kapatid, makikita natin dito, Acts chapter 19 verse 1 to 6, mga minamahal. Acts chapter 19 verse 1 to 6, mga kapatid. Sabi rito, nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas, ay napasa Efeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. At sa kanila sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo ng kayo'y mga sisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi. Hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. Verse 3, at sinabi niya, kung gayo'y sa ano kayo nabautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya, sa makatwid kay Jesus. Verse 5, at nang kanilang marinig ito ay nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Verse 6, at nang maipatong na ni Pablo sa kanilang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanilang Espiritu Santo at sila'y nagsipagsalita ng ibang mga wika at nagsipang hula, mga kapatid. Tingnan nyo, mayroong mga mananampalataya, mga minamahal, nabautismohan daw sila sa pangalan ni Juan. Or nabautismohan sila, mga mahal, ni Juan, mga kapatid ko. Yun ang sinabi ron, mga kapatid. Saan ba kayo nabautismohan, mga mahal? Sabi doon ay sa bautismo ni Juan, mga kapatid. So mga minamahal, binautismohan sila ulit ng ating St. Paul, mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus po ang kanilang bautismo. Kaya mga minamahal, ang tanong po ninyo ganito, mga kapatid ko. Ang rebaptism ba ay necessary, mga kapatid ko? Yes, if our baptism involved the wrong authority, mga kapatid. Ayan. Purihin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Wala kasing ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas eh. Wala pong dapat nagamiting pangalan, mga mahal, para gawing mga minamahal ko, ipabautismo sa atin para tayo po'y mapatawad. Sabi ng Acts chapter 4 verse 12, beloved, Acts chapter 4 verse 12. Dito po sa Gawa, Kapitulo 4, versikulo 12. At kanino bang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Amen. Sa pangalan lang po ng ating pinakamamahal na Kristo.
Sapagkat walang ibang katotohanan kundi si Kristo lang, mga minamahal ko. Purihin ang mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, pangatlong tanong, mga kapatid, ano ang kaibahan ng Matthew 28:19 sa Acts chapter 2 verse 38, mga kapatid? Alam niyo mga mahal, sa bagay pong ito, sa dalawang talatang ito ay iba-iba po ang turo ng iba't ibang mangangaral. Ano ba ang tamang formula ng water baptism para tayo po'y makatiyak sa langit, mga kapatid ko? Alam niyo kaya nagkakaiba-iba po ang turo ng mga mangangaral tungkol po sa formula ng baptism ay dahil wala pong guidance ng Holy Spirit eh. Wala pong guidance ng Holy Spirit. Kung mababasa natin yung Romans, beloved, Romans chapter 10, verse 14 and 15, mga kapatid. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 10, versikulo 14, 15. Amen. Paano silang nagsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang nagsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila nakakikinig na walang tagapangaral? 15 po. At paano silang nagsipangaral kung hindi sila mga sinugo? Right. Gaya ng mga nasusulat, anong pagkaganda ng mga paaniyaong nagdadala ng masasayang balita na mga bagay na mabuti. Amen. Ito po mga minamahal ko ang kadalasang nakikita natin. Kailangan mga minamahal, appointed ka by God eh. Amen. Mga kapatid, hindi pinag-uusapan dito mga minamahal yung tapos ka ng Bible school, tapos ka ng theology, mga minamahal, hindi po eh. Kailangan meron kang guidance ng Holy Spirit. Anointing, mga minamahal. Katulad po mga minamahal ko ng kapag nang mangangaral ka, kinakailangan po ay kapag ikaw ay pastor, mga minamahal, propeta, apostol, guro, mga kapatid ko, kinakailangan po ay may pag-aayuno ka ng mahaba eh. Amen. Kailangan meron kang 4 na pong araw na pag-aayuno. Katulad ng ating pinakamamahal Panso Kristo, mga minamahal. Meron kang pag-aayuno, mga kapatid ko, na 21 days, 3 months, mga minamahal. Mas iniibig mo, mga kapatid ko, ang kaligtasan ng iba kaysa sa sarili mo. Yan po kasi mga minamahal ang nakita naming ehemplo sa ating beloved Honorable Pastor Waldo Estrada Almeida. Mga minamahal. Kaya ni-reveal sa kanya ng dakilang Diyos ang tama, mga minamahal na katuruan. So mga kapatid, sabi ng 15, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo, mga kapatid ko? Kaya dapat bago po tayo magdala ng Word of God sa tao, dapat tiyak ang turo. Dapat tiyak, mga minamahal, katotohanan talaga yan with signs, wonders and miracles. Amen. Convincing talaga, mga minamahal ko, na tayo po ay tinawag ng dakilang Diyos para mangaral. Ano po, mga kapatid ko? Kaya mga minamahal, yung pong Matthew chapter 28:19, sabi ron, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, mga kapatid ko. Utos pa lang yun. No? Utos pa lang yun, mga minamahal ko. Hindi pa sila sumunod doon. At kung mapapansin mo ito, mga minamahal, yung nung isagawa nila, mga kapatid, yung utos ng dakilang Diyos dito po sa isyong baptism, water baptism, ay ganito na po ang nangyari sa Acts 2:38. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ, Amen, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So dito sa Acts 2:38, wala na puro yung Father, Son, Holy Ghost. Kasi kung pag-aaralan mo yung Matthew 28:19, go therefore and make disciple of all nations, baptizing them in the name, singular po yun, in the name of the Father, ang Father po hindi name, and of the Son, hindi po, mga minamahal ko, pangalan yung Son, title po yun, mga kapatid. And of the Holy Ghost. Kaya yun po, mga minamahal, inunawa ng mga apostol yun. Inunawa muna nila yung utos bago nila sinunod, mga kapatid ko. Pinag-aralang mabuti yung kahulugan ng utos with prayer and fasting, mga kapatid. Yan ang ginawa nila. Luke chapter 24 verse 45 and 49, o mahal. Luke chapter 24 verse 45 and 49, mga kapatid, ganito po sinasabi. Dito po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 45, talon 49. Na magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Dito po, 49,
At narito, ipinadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, datapwat magsipanatili kayo sa bayan hanggang sa kayo'y makasangkapan ng kapangyarihan galing sa itaas. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Ito po, mga kapatid, ang hinintay nila. Meron silang hinintay. Ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, datapwat magsipanatili kayo sa bayan hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihan galing sa itaas. Yun po yung Holy Spirit mga kapatid. Yun po yung baptism of the Holy Spirit sa Acts chapter 2 verse 1 hanggang 4. Mga minamahal, doon nila na-receive yung Holy Spirit, mga kapatid ko. At sabi ng 45 na magkagayoy binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Amen. Ang mahirap po kasi, mga kapatid, ay ganito. Pagkatapos nating mag-aral sa Bible School, nag-graduate po tayo, mga mahal, saka tayo mangangaral, mga kapatid ko, na wala pong katiyakan yung ating daladalang doktrina. Mga minamahal, alam niyo ang dahilan, mga kapatid, ang problema, hindi tayo naghintay ng guidance ng Holy Spirit. Hindi tayo naghintay ng baptism of the Holy Spirit, mga minamahal, katulad ng mga apostol. Yan po yung kulang, mga kapatid. Kaya nga sinabi po ni St. Paul sa Romans chapter 10, mga minamahal, anong sabi niyo ron, mga kapatid ko? Paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo, mga kapatid? Mga minamahal, dapat talagang mahal na Panginoon ang nag-utos sa atin mangaral. Ano po? Anong tanda, mga minamahal, na kasama mo at mahal na Panginoon ang nag-utos sa iyong mangaral, mga kapatid ko? Yung mga karamdaman nagsigaling. Amen. Praise the Lord. Yung mga bulag nakakita, yung mga pilay nakalakad, yung mga kitungi nagsilinis, mga minamahal, yung mga cancer nagsigaling. Yan pong lahat nangyari sa Jesus Miracle Crusade, mga kapatid. Hallelujah. Tanda na kasama mo ang dakilang Diyos, mga minamahal. Yun muna ang ating i-check, mga kapatid ko. Para lang sa ganon, pagkadala natin ang Word of God, gabayan ka ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Napakahirap pong mangaral lang. Hindi mo tiyak, mga minamahal, kung talagang ikaw ay tinawag na mangangaral, mga kapatid. Kaya, mga minamahal, nung maunawaan ng mga apostol ang utos, mga kapatid ko, wala pong nagbautismo sa mga apostol sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kahit basahin mo, mga mahal, ang buong Book of Acts, the epistles of Paul, mga mahal, lahat, mga kapatid, basahin mo. Wala pong apostol na nagbautismo, Father, Son, Holy Ghost. Amen. Lahat po in Jesus' name baptism, mga mahal. Hallelujah. Kaya ang bautismong Father, Son, Holy Ghost baptism is incorrect po, mga kapatid. Incorrect po. Hindi po yun na. Kasi ang Matthew 28:19 wala namang promise Pero yung Acts 2:38, mga minamahal, may promise na kapangyarihan. Sabi ron repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. Number 1 na pangako, for the remission of your sins. Amen. Pangalawa, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost, mga minamahal. At pag natanggap mo yun, mga minamahal ko, ano sabi ng Acts 1:8, mga kapatid? Sabi ng Acts 1:8, tatanggapin mo ang kapangyarihan pagdating sa iyo ng Espiritu Santo. Amen. Dito po, Gawa 1, Kapitulo 1, versikulo 8. Datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa huli-kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Yeah. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang gospel, mga kapatid, ang ebanghelyo ay power Amen. Kapangyarihan ng Diyos yan, ang ebanghelyo. Kaya kapag pinangaral mo yan, hindi ka sinamahan ng mahal na Panginoon dahil mali ang formula ng bautismo mo. Mahal, hindi po yung katulad ng bautismo ng mga apostol, mga kapatid, hindi ka talaga sasamahan ng dakilang Diyos. Amen. Wala talagang miracle, mga mahal. Anong mangyayari, mga kapatid? Resulta, enticing words of man's wisdom na lang. Karunungan na lang ng tao, mga minamahal ko, mga pinag-aralan na pangangaral. Pero ano ba ang Bible, mga minamahal? Paano ba mangaral, mga kapatid ko, mga apostol nung araw? My preaching and my teaching, sabi ng Bible, mga mahal, buksan natin. Amen. Kung natatandaan natin, beloved Brother Ed, ano sabi ni St. Paul, mga mahal, paano niya dinala? Paano siya nagdala ng Word of God? Amen. Dito po, unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 5. Ang aking pananalita at ang aking pangaral ay hindi sa mga salitang pagagalingin ka. Maniwala ka, mga mahal, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Anytime, mga mahal, bukas ang pastoral house namin, mga mahal,
sa lahat ng mga outreaches, mga kapatid ko, ng ating pong gawain Jesus Miracle Crusade. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, kahit madaling araw, mga kapatid ko, gusto mo magpabautismo, mga minamahal, pwede po, open po kami, mga kapatid. Praise Mahalaga the Lord. po ang Amen. bautismo, Amen. mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Sabi ng Bible, mga minamahal, baptism is very, very important, mga minamahal, in salvation. Amen. Mga kapatid. Sabi ng Mark chapter 16, verse 16, He that believeth and is baptized shall be saved, Amen. but he that believeth not shall be damned. Amen. Mga minamahal. Many denominations practice some form of baptism, mga minamahal. Napaka-delikado nun, mga kapatid ko. Yung sprinkling, yung wisik-wisik, wala po yan sa Bible, mga Amen. kapatid ko. Praise the Lord. Marami po mga minamahal na naggagawa ng mga bautismong wala namang sa tamang formula. Ano po? Basahin muna natin sa Tagalog yung Mark chapter 16, verse 16 po. Dito po sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 16, versikulo 16, ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Amen. Tingnan nyo, mga minamahal. Kaya sinabi kong yung sprinkling, wisik-wisik, may mahal sa infant, ano po, sa baby, may mahal, wala po yan sa Bible. Amen. Wala po yan sa Bible kasi may mahal, ang Bible, mga kapatid, nagtuturo yan sa baptism, mga minamahal ko, hindi po para sa mga ibibiyan. But those old enough, mga minamahal ko, to repent and believe. Sabi kasi ng 16 verse 16 ng Mark, he that believeth, ang sasampalataya, mga minamahal. Ibig sabihin, sumasampalataya na, marunong ng maniwala, marunong ng sumampalataya, mga minamahal. Yung sanggol, wala pa pong muwang yan mga kapatid. Kaya hindi pa para dyan ang bautismo. At ang purpose, mga minamahal ko, ang layunin po ng baptism is to be saved, mga minamahal. To show that one is saved, mga kapatid. Yan ang formula, yan ang purpose, mga minamahal, ng baptism. Purihin ang malapay na. That ang Bible ay nagtuturo ng one baptism lang. One baptism lang. Kaya nung sinabi ko sa inyo sa kanina, mga minamahal, kung halimbawa, mga kapatid ko, marami kaming na-encounter na ganyan, mga minamahal ko. Tumalikod sa pananampalataya, may mahal, bumalik sa kasalanan at muling nanunumbalik sa dakilang Diyos at mga minamahal, gusto nilang magparibaptize ulit, mga kapatid ko, muling magsisisi. Hindi na po kailangan dyan revival. Amen. Kailangan dyan, mga mahal, fasting and prayer, tangis, iyak, mga mahal, with agonizing prayer, mga kapatid, nagsisisi ka talaga. Ayan, mga kapatid, kasi sinabi ng Ephesians 4:5, tingnan nyo sa mga mahal, we have one Lord and one faith and one baptism. Amen. Tingnan niyo sa Tagalog. Dito po, Episo, Kapitulo 4, versikulo 5. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Amen. Praise God. Kung tama ang formula ng bautismo mo in the name of Jesus, mga minamahal, isa lang, mga kapatid ko. Hindi na kailangan ng rebaptism. Kung sakali naman, ibang formula ng bautismo mo, Father, Son, Holy Ghost, mga minamahal, mali ang bautismo mo, mga kapatid. Mali ang bautismo mo. Mali ang teaching na natanggap mo. Amen. Magparibaptize ka in the name of Jesus Christ. Praise Mga the mahal. Lord. So, mga kapatid, huling talata po natin, mga mahal, isa lang pong pangalan ang dapat po nating hawakan, pagtiwalaan, mga kapatid, at paglingkuran. Sapagat sa nag-iisang Diyos na yan, sa nag-iisang pangalan na yan, diyan po nanginginig ang mga diablo. Amen. Diyan po nanginginig ang mga demonyo. Huling talata, James chapter 2 verse 19. Amen. Sa English muna, beloved, saka natin i-translate sa Tagalog. James chapter 2, verse 19. Thou believest that there is one God, thou doest well. Amen? The devil also believe and tremble. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. All demons in hell trembled in Amen. the Praise name the Lord. of Jesus. Amen. Amen. Kung nabautismohan ka sa Father, Son, Holy Ghost, may mahal, paano na, mga kapatid? Nanginginig lang daw ang demonyo Amen. in Jesus name, in the name of Jesus, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. So kung hindi in Jesus name ang bautismo mo, mga kapatid, mga minamahal, ikaw nang sumagot. Amen. Amen. Tagalog Amen. po. Dito po, Santiago, Kapitulo 2, versikulo 19. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisimpalataya at nagsipanginginig pa. Iyon, Amen. mga minamahal. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Nawa po, mga minamahal, ay naliwanagan po tayo, mga kapatid ko, Amen. tungkol Thank you, po Lord. sa kahalagahan ng bautismo,
mga minamahal, at anong uri ng bautismo ang kailangan nating tanggapin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Minamahal, samantala, bago tayo manalangin sa ating mga pangailangan, narito po ang isang magandang awitin. Purihin mo ng Panginoon. So long I had searched for life's meaning, enslaved by this world and my greed. Then the door of the prison was opened by Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko, at sa mga sandaling ito, mga mahal, tayo po'y manalangin para sa ating pong mga ngayon lamang nakapakinig, ngayon lamang po nakapagbukas, mga mahal, first time ng ating pong programa, mga kapatid ko. In-invite po namin kayo, mga mahal, challenge po namin kayo, mga kapatid. Napakahirap ng buhay, mga mahal, ng malayo sa mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 9, ang tao pong walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. Kaya sa gabing ito, mga mahal, tanggapin natin ang dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas, mga kapatid. Sumunod lamang kayo sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, mga mahal, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan sa gabing ito. Mahal na Panginoong Hesus, salamat o Diyos, mahal na Panginoon, dahil kay nagmamahal sa amin, o Diyos, mahal na Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita, o Diyos, inyong nireveal sa amin, ang banal, o Diyos, ang daan ng kaligtasan. Patawarin mo ako, o Diyos, isang taong makasalanan. Linisin mo ang aking puso, kayo mo kung tunay mong anak, Kristiyano sa puso, sa gawat katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay. Gayon din, mahal na Panginoon, aking mahal sa buhay. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaming manalangin para sa inyong lahat, mga mahal. Opo, mapagpala namin Ama sa langit. Dakilang Diyos, sa lahat po ng mga tumanggap sa iyo sa gabing ito, mahal na Panginoon, sumunod sa panalangin. O Diyos, mahal na Panginoon, pagpalain mo sila, Amang Banal. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, Lord God, forgive them, Lord. In the name of Jesus, gawin mo silang tunay mong anak, mahal na Panginoon, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lord God, in Jesus' name, Father, we pray. Amen and amen. Praise God. Mga mahal, ang ating pananalangin sa ating mga pangailangan, narito ang ating beloved, my co-preacher, Brother Eddie Grafani. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved preacher, Brother Nilo de Guzman. Hallelujah. Tayo po yung sumampalataya sa ating mga prayer request. Alam po natin, hallelujah, walang imposible sa ating pinamahal pa Kristo. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Hallelujah. Ang kapangyarihan ng ating pinakamahal pinanaran palagi sa pangunapalain po natin, Brother Pastor. Tayo po yung sumampalataya at bilang point of contact po, ipatong po natin ating isang kamay sa gadget po kung alin po ating ginagamit, isang kamay sa parte ng karamdaman, problema, kahirapan, panglupaypay, mga spiritual problem. Dalawang kamay po ating itaas. Tayo po sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Opo, aming dakilang pinakamahal pa Kristo. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa iyong mga pangailangan sa iyo. Bawang lahat, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat-lahat po ng iyong mga pagkakasala, pagkukulang, pagkakamali, patawad, dakilang Diyos, patawad po, mahal na Panginoon. At sa pangunang panalangin ng aming beloved noble pastor, Will Disadal, Middle Interim Prophet, O God, abutin niyo po ang mga pangailangan ng iyong mga anak. Ganoon din po ang lahat po ng mga kapatiran na patuloy, hallelujah, na sumasabaybay, at ganoon din po sa mga nagpadala ng kailang mga prayer request. Sana po riyan, mahal na Panginoon, aming beloved Elizalde Morales, na mawala na po kanyang pagkahilo at panghina, mahal Panginoon. Beloved Gino, karamdamang UTI po, mahal Panginoon, pagalingin niyo po. Beloved sa Tornino Laoy, hallelujah, kagalingan, sakit sa likod. Ganoon din po, mahal na kapatid, beloved Aurelia Sagon, complete healing na kailan Diyos sa kanyang gallstone at bloated po siya. At beloved Lalaya Paragas, kagalingan po sa karamdamang cancer. Hallelujah, walang imposible sa iyo, dakilang Diyos. Beloved Larry Ripoyo, napatanggap po sa kanyang trabaho, pinag-applyan. Ganoon din po, beloved Silvio Bautista, kagalingan po, mahal na Panginoon, sa karamdaman, hallelujah.
sa stroke, malapin noon. At upod na kailan Diyos sa lahat ng mga pangalan na binanggit, lahat ng karamdaman na binanggit, at ganoon din po sa lahat po ng mga kapatiran na sumasabay sa mga oras dito. Lahat ng karamdaman cast out in the mighty name of Jesus. So nang dalangin binulol, Pastor, karamdaman cast out in Jesus' name. Be healed in the mighty name of Jesus. Lahat ng gawa ng kaway, problema, kahirapan, cast out in Jesus' name. All vices began, all problem resolved right now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahalal sa Kristo. At muli, narito po ang aming brother din preacher, Brother Nilo D. Guzman. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Ay mahal, tayo po ay minsan pa, mga kapatid ko, magtatapos sa ating palatuntunan sa ating programa sa gabing ito. At baunin niyo po, may mahal ang mga salita ng dakilang Diyos na ating po napakinggan, mga kapatid ko, at pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Muli po, mga mahal, salamat sa dakilang Diyos sa inyong pakikiisa, mga kapatid ko, at higit sa panalangin, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, mga mahal. At muli, kami babalik sa araw ng Lunes, mga mahal. Wala po tayong programa bukas, mga kapatid ko, at paalala po sa lahat ng mga kapatid natin, bukas po ay ating banalagawain General Service, mga mahal, alas 9 ng umaga. Magkita-kita po tayo, mga kapatid ko. At ang ating pong programa, Lunes, mga minamahal, hanggang Sabado, taganap na alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi. Ang tabayanan niyo po, minamahal, ng ating pong Cebu Central, Jesus Miracle Hour, minamahal, ordained preacher Nilo Miranda. At pagkatapos po, minamahal, 9 to 10, ay ang ating pong Olongapo Outreach, minamahal, Jesus Miracle Hour, ordained preacher Boy Kaluya, mga kapatid ko. Purihin naman ang Panginoon sa ngalan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, yung balingkod. Sa impapawid, Brother Nilo D. Guzman po lamang, Brother Eddie Grapani. Technical side po natin, may mahal, Shinet Arisgado and Cheska Sebastian, nagsasabing, we love you so much, but there is Jesus loves you more and more. God bless you all. Good night po. tomorrow.